Sa gitna ng Vietnam, kung saan ang ilog ng Kuban ay umaagos na parang seda at lupa, nagiging bughaw sa gabi na parang kumikinang na mga bulaklak. Isang nawalang pag-ibig ang nakahanap ng daan pauwi sa tag-araw sa tabi ng ilog. Tag-init ng 1956 nang unang dumating si Lin sa Hoi An. Amoy asin at insenso ang hangin. Ang kanyang mga magulang ay nagdesisyon na ipadala siya upang manatili sa kanyang tiyahin mula sa lumalaking kaguluhan sa Hanoi. Isang gabi, habang naglalakad mag-isa sa tabi ng ilog na may ilaw na may parol, napansin ni Lien ang isang binatang lalaki na maingat na naglalagay ng kumikinang na parol sa tubig. Nakasuot siya ng simpleng linen na kamiseta. Ang kanyang mga kamay ay nabahira ng tinta at tina. Sa kanyang palad, hawak niya ang isa pang parol. Ang isa ay hindi katulad ng iba. Lumingon siya sa kanya. "Gusto mo bang mag-wish?" Kinuha niya ang parol. Nakasulat sa seda nito ang isang linya ng tula ng Vietnamese. "Kung ang pag-ibig ay isang ilog, dadalhin ko ito sa kinaroroonan ng iyong puso." Nagtama ang kanilang mga mata. At may nagbago. Ang kanyang pangalan ay Min Nguyen, isang lokal na gumagawa ng parol. Tahimik, maalalahanin, at hindi katulad ng kahit sinong kilala ni Lien. Wala siyang pakialam sa politika o mga partido sa lipunan. Siya ay nagmamalasakit sa liwanag at pag-ibig. Ilang linggo silang nagkita sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tinuruan niya siyang gumawa ng mga parol. Binasa niya siya ng mga pahina mula sa kanyang mga notebook. Inukit nila ang isang mundo para sa kanilang sarili sa mga bangka, sa ilalim ng mga templo, at sa makikitid na eskinita ng lumang bayan. Ngunit tuwing tag-araw ay may bagyo. Nang malaman ito ng kanyang mga magulang, mabilis silang dumating. Dumating sila na may mga galit na salita at isang tiket ng tren pabalik sa Hanoi. Hinabol siya ni Min, humihingal, nag-aalok ng isang huling parol. Ang isang ito na walang salita. "Hugis lamang ng pusong natahi sa pulang sinulit. Hihintayin kita," bulong niya. Umiyak siya. At pagkatapos, umalis na siya. Dumating ang digmaan. Ganon din ang katahimikan. Sinulatan siya ni Lien ng mga liham. 12-dosenang. Walang sago. Si Min ay nadraft. Nasugatan. Lumikas ang kanyang pamilya. Ang ilog na dati nilang alam ay pinapatrolya na ng mga sundalo at curfew. Lumipas ang mga taon. Si Lin, na ngayon ay nasa Saigon, ay nagtrabaho sa isang publishing house. Ang kanyang mga magulang ay nag-ayos ng isang tugma sa isang mayamang diploma. Ngunit wala sa buhay na iyon ang kumikinang sa paraan ng mga parol na iyon. Pagkatapos, isang maulan na umaga, habang nagbabrowse siya ng libro, nakakita siya ng litrato. Siya iyon. Mas matured. Isang sira sa kanyang tindahan. Ngunit hindi mapagkakaila na siya ay si Min. Samantala, si Min ay nakatayo siya sa labas ng isang maliit na tindahan ng parol sa Hoi An, sa ilalim ng isang karatula na nagsasabing, "Muling magbabalik ang iyong hinihiling." Hindi mabitawan ni Lin ang libro. Nanginginig ang mga kamay niya. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Pagbalik niya sa Hoi An, parang huminto ang oras. Ang ilog ay umaagos tulad ng dati, tahimik at alam. At nandoon siya, nakatayo sa gilid ng tindahan, nagwardas ng mga parol sa ilalim ng kumukupas na araw sa hapon. Lumingon siya. For a moment, hindi siya gumagalaw. Tapos, "Lin." Tumango siya, tumulo ang mga luha bago pa makapagsalita. Hindi sila gaanong nag-usap noong araw na yon. Hindi nila kailangan. Sa susunod na ilang linggo, tinulungan niya itong muling buksan ang tindahan. Tuwing gabi, naglalagay sila ng isang parol sa ilog. Hindi para sa mga kagustuhan, ngunit para sa mga alaala. Hindi na nag-asawa si Min. Naghihintay lamang siya. Ang kanyang mga sulat ay nawala sa kaguluhan ng digmaan. Ngunit ang pangalan nito ay hindi nawala sa kanyang mga labi. Hindi na itinuloy ni Lin ang kanyang natakakdang kasal at nanatili na lang sa tabi ni Min. At ipinagpatuloy na nilang dalawa ang naudlot nilang pagmamahalan sa pagkakataon na ito ay isang madali, smooth at masayang pagsasama. Ang huling parol. Sa kasalukuyan, nakaupo si Min sa tabi ng isang matandang babae sa likod ng tindahan ng parol. Makakalimutin na si Lien. Ang demensya ay kinuha ang marami sa kanyang mga alaala. May mga umaga na hindi niya nakikilala si Min. Ngunit gabi-gabi, binabasa niya ito mula sa isang leather-bound na notebook, ang kanilang kwento, na isinulat ng kanyang kamay, mula sa mga nakaraang taon. Ilang gabi, kumikinang ang kanyang mga mata. "Naaalala ko," bulong niya. At sama-sama, sinindihan nila ang isa pang parol. Dahan-dahang inilalagay ito sa ilog.
Ang ilang mga kwento ng pag-ibig ay nagniningas sa isang sandali. Ang iba ay kumikinang, tahimik, habang buhay. Sa isang bayan ng mga parol at liwanag ng ilog, ang pag-ibig ni Lien at Min ay hindi lumubog, ito ay naghintay lamang na maalala. Salamat sa panunood at kita-kits tayo sa susunod na video. Huwag kalimutan mag-like, share and subscribe. Salamat!